Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So maraming salamat sa mga nagtitiyaga sa aking manood. Mga wala, kwentuhan lang naman tayo paghapon, di ba? Mamayang gabi yung seryosohan na na content. So ito mga pinasa sa akin. Unang video, ayaw magpabati. Yung mga sasabihin nyo dapat kung ayaw nyo magpa-mention ng pangalan o hindi. Kasi automatic ko kasing i-mention ang pangalan kapag pagka hindi nyo sinabi. Pero kadalasan, wag nyo na pong i-mention ang name ko. Pag sinabi nyo gano'n, hindi ko na i-mention ang name nyo. So itong unang video, ayaw magpa-mention ng name. Pero ma'am ito, I don't know kung anong ibig niyo sabihin kung ba't niya pinasa sa akin to. Anyway, reactan natin. So ito yung video. Makikita mo dito. Excuse me. So ina-assume ko, asawa ito, girlfriend ito na may-ari ng motor. Makaka-copyright lang tayo ha. So nakikita ko dito. Sa di malamang dahilan, hindi naman natin alam kung anong dahilan nung... Hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit sinisira niya yung motor. Hindi rin naman natin alam kung mag-shota ba sila o mag-asawa sila ng ano. Pero ang ganda ni ate, no? Now, do sa mga sira-sira part na yan, sa panahon ngayon kasi, we have to be practical. Hindi na, I mean, ano kasi sa totoo lang napaka-toxic ng ganitong, ako for me, no? For me. I don't know, siguro may rason naman kayo mga babae kung bakit ginagawa nyo yung ganyang bagay. Pero sa akin, napaka-toxic kasi nito eh. Actually, hindi naman nasusolve ang problem. Yes, let's say ito ha, mag-iimbento ako kung ano yung naging dahilan kung bakit pinagwawasak ni ma'am yung motor nung ina-assume kong boyfriend niya or asawa niya. Kasi natural, yun lang naman na may karapatan na mawasak eh. Pwede ba mangyari sa kapatid? Pwede rin ano? O halimbawa, let's say pwedeng kapatid niya or whatever, tapos may reason silang pinag-awayan. Let's say ang pinag-awayan ay ng babae. Kasi feeling ko may kinalaman sa motor yung pinag-awayan nila. Siguro nahuling may kaangkas. Or, halimbawa, hindi na nagsusustento. Puro na lang rides sa motor. Puro na lang motor ang ginagawa. Kadalasan ganyan, di ba? Basta may kinalaman sa motor. Kaya siguro ang pinagbuntunan niya, siguro hindi na nakikita sa bahay, hindi na naalagaan ng anak, hindi na nagtatrabaho, puro motor na lang, gala-gala na lang. So, hindi natin alam ano, pero common, yun ang dahilan. Let's say yun nga ang dahilan. Hindi kasi nasosolve ng ng paggalita. Alam mo ang ano nito? Alam mo ang nangyayari dyan? Lalo kayo mag-aaway niyan men eh. Kasi feeling ko, yung motor na yan, pride and joy ng asawa mo yan o ng boyfriend mo yan. Tapos gaganyanin mo yan. Ang masakit nito, hindi pwedeng gumanyan asawa eh. Pag girlfriend, pwede mo yatang kasuhan ng something, di ba? Kasi hindi naman conjugal property yan eh. Kung kasal kayong dalawa, conjugal property nyo yan, pwede ka makalusot, di ba? Pero toxic pa rin. Pwede naman girlfriend ka, pero ikaw yung bumili niyan. Sana binenta mo na lang sana. 'Di ba? Kahit kailan para sa akin ha, ito opinion ko lang naman, bahala kayo. Malay mo mas tama kayo kaysa sa akin. Sa akin kasi mas hindi na mas hindi nakakatulong ito eh. Parehas kayong mawawalan yan eh pagka nagganyan ka eh. Kung mag-asawa man kayo, parehas kayo mawawalan ng property. Kung mag-girlfriend kayo, hindi ka na maihahatid ni kuya. Mas lalong mawawalan ng gana sa'yo. Pag ganyan. Kung kapatid mo naman yan, na hindi na nagtatrabaho, puro rides na lang ang ginagawa. Basta may loss. Hindi kayo panalo dito. Walang panalo dyan. Sa ganyan.
'Di ba? Mabuti na lang binenta na lang 'yan eh kung at least napakinabangan nyo, 'di ba? Kaysa yung wawasakin mo ng ganyan. Kahit anong dahilan talaga, hindi ano. Maliban na lang kung manghuhula ka, no? Na na-predict mo yan na magiging cause ng pagkamatay nung tao, 'di ba? Or na vision mo katulad ka ni Rudy Baldwin o ni Jay Costura na yan lang ang tanging para wasakin mo para hindi siya madisgrasya. Pwede, pero napakalayong ano naman na nun. Hindi kayo, gusto kong sumagot dito mga babae. Mga babae ha, aabangan ko yung sagot nyo. Pabor ba kayo sa ganito? Kasi ano eh, kadalasan kayo yung may ganyan eh. Pabor ba kayo na ganyan ang asal? Gusto ko marinig yung side nyo, ha? O hindi tayo mag-aaway ng boy versus girl dito. Pero sa akin kasi maling-mali ito eh. Kahit saan anggulo mo tingnan maling-mali. Pero gusto kong marinig yung side nyo. Baka naman may point kayo. So next video, mga men. Ito naman. Ito no. Ewan ko kung aatake yung mga utak teleserye. Hindi naman nagpaalam yung... Ayaw magpaalam yung nagpasa ng video. So ito, yung bus daw. Tingnan natin, ano to. Dali, ilagyan natin sound. Kaya mo bayaran? Kaya mo bayaran na? Kaya mo bayaran na? Lasing yata to eh. Mukhang nakainom nga. So, tama na. Ay, tama na. Tama na. Huwag yung sataktan. Mukhang lasing nga si kuya. Feeling ko marami siyang naabala, hindi lang yung bus. Kasi may ibang gustong umano eh. May ibang gustong sumapak eh. Kaya mo bayaran? Kaya mo bayaran na? Kaya mo bayaran na? Lasing yata to eh. Pagug! Pero alam mo, siguro pasahero to na nasa loob din, ano, na yung nagbato siya. Mali naman yung ginawa nila. Oo, mali. Pero naiintindihan ko kung bakit ganyan galit na galit yung tao. Doon muna tayo sa bandang mali, ano. 'Di ba? Mali naman manakit ka talaga ng kapwa mo. Pero, hindi ko masisisi. Kahit ako din naman sa posisyon ng konduktor siguro. 'Di ba? Kasi unang-una alam mo naman ang pagod ng mga yan. Tapos biglang magkakaroon ng damage yung bus dahil sa isang bugok na katulad niyang nagbabike na lasing pa. 'Di ba? Hindi mo rin masisi, no? 'Di ba? Ipapaubaya ko na lang sa pulis 'yan. Pero kung ano, yung magiging idealistic tayo, when you say idealistic kasi kung ano yung tama talaga eh. 'Di ba? Kung magiging idealistic tayo, mali naman manakit ka ng kapwa mo kahit anong mangyari. Kaya lang, syempre, 'di ba, may mga factor na na talagang ano eh, pwede mo i-justify eh. Katulad niya, no, nagtatrabaho kayo ng marangal tapos may bugok na magbabike na mambabato sa kung ano man dahilan. 'Di ba? Hindi siya ano, hindi siya magandang, alam mo 'yon, men. So, lipat tayo do sa isang account, no. Meron pang isang ano eh, yung sa page ko, may mga nag-PM sa page ko ng video eh. Unang video dito sa Facebook page ko. Galing kay Ma'am Mary Ann Solomon. Shout out Ma'am Mary Ann Solomon. So ito yung video. Yan yung video. Di ba pang dilig ng halaman yan? I think kung na-blessingan yung tubig, feeling ko wala namang masama doon. Actually, the holy water itself yata, ano eh, yung pagbibless ng tubig. Nasa Bible ba yon? Correct me if I'm wrong. Oh, yung pagbinyag kay John the Baptist.
Nasa Bible yon sa Jordan River. Pero yung pag-bless ng tubig, pakicorrect nga ako. Parang hindi ko natatandaan na nasa Bible yon. Yung pag-bless ng tubig. Kasi yun ang ano sinabi sa akin ni ate, nasusulat ba sa Bible na nadiligan ng mga tao? De, feeling ko, yung pag-bless ng holy water, pag-bless ng holy water, pa nasa Bible ba yun? Paki-educate nga ako, yung mga Bible expert dyan. Feeling ko wala. Feeling ko wala. 'Di ba? Pero yung, let's say, sige, igagalang na natin yung paniniwala, na pag binless yung, yung tubig, magiging holy water. 'Di ba? Sa akin, yung ginawa ni Father na to, parang kinda katamaran na ito, men eh. Parang nabawasan lang yung pagka, siguro gusto niya lang mapadali. Pero feeling ko, kung totoo naman may holy water, hindi naman siguro nakakaano yan. Kaya lang parang, hindi lang maganda tingnan, Yun lang naman, hindi lang maganda tingnan. Ngayon, kung okay naman yan, lalo na kung mismong pamunuan ng Katoliko yung magsasabing okay naman yan, tingin ko okay naman. Pero, 'di ba? Parang sign na lang ito ng katamaran kasi yung parang tinatamad siyang, 'di ba? Merong ginagamit yung mga yan na sinasawsaw sa balde tapos ginaganon-ganon. Siguro tinatamad si Father, Yun lang ang nakikita kong hindi maganda. Pero kung pahihintulutan naman niya ng pamunuan ng Katoliko, feeling ko, hindi kayo. Anong tingin niyo sa ganyan? Parang katamaran yung umiral kasi, hindi siya maganda. Dahil, no? Nag-iingat kasi ako na sasabihin eh. Yung sinabi ko na hindi magandang tingnan, opinion ko po yun ha. Wala naman akong pinagbatayan doon. Sa paningin ko lang naman. 'Di ba? Pero kung katulad ng sinabi ko, kung papayagan naman ng pamunuan ng Katoliko yan, Katoliko, okay lang. So ito, tingnan nga natin to video na to. Ito ay galing kay Sir Randy Messina. Shout out Sir Randy Messina. Ito. Ito medyo hati din ng opinion ko dito eh. Hati din opinion. Naglo-load lang mga kababayan ko ha. Medyo matagal kasi eh. Medyo matagal. Ito. Ayusin ko lang ha. O yan. Medyo matagal lang yung load. Ito. So, ang caption nito, pag mag-perform anak mo at masaya kang binibidyon siya kaso ganito ang nakita mo eksena. Feeling ko hindi actual na performance eh. Practice to eh. Feeling ko lang. Practice. Mali yung caption na nagpe-perform ang anak mo, binibidyoan mo. Feeling ko hindi magulang, kapwa estudyante nila yung Ito opinion ko na naman uli ha. Opinion ko na naman uli ha. Yung mga kuya ko, yung mga kuya ko nung nag-aaral pa, normal ito. Doon sa school namin dati. Normal naman yan. Yung siguro yung mga panahon, hindi kayo, sa panahon nyo ba noon, yung mga kaidaran ng kuya ko. Kasi ako, naabutan ko na, ako, high school ako, 2015 eh. Yung mga diyan, mga may kaidaran na, yung kapanahunan nyo, 'di ba parang may ganito rin dati noon? O sa amin lang. Parang normal na sa amin 'yan eh. Minsan nga hinahataw pa nga ni teacher ng stick eh pagka hindi maayos ang pila mo eh. Siguro parang hindi na lang talaga sanay ang bata ngayon na ganyan.
Pero kung mapapanood mo nga naman, ang pangit panoorin, ano, na ganyan. Pero sometimes kasi ano eh, hindi mo rin siguro pagka nakita mo ugali nito na bastos yung bata, mukhang masasatisfy ka rin na maging ganito eh. Yung nagtuturo sa kanila. Yung batok-batok na yon na ganon, natatandaan ko dati normal na sa amin yan eh. Yan o, yung hila na ganon. Siguro sa standard ngayon, ano, parang hindi na talaga siya maganda tingnan sa standard ngayon. Nung dati, ano eh, siguro pag sinumbong yan, magagalit yung mga magulang, syempre. Mahal na mahal nila yung anak nila, lalo na yung mga hindi napapalo sa bahay. Pero katulad nga kami dati nun, ano eh, pag napalo kami ng teacher sa school nun, o yung mga kuya ko pala, hindi ako. Pag napalo ng teacher sa school nun, takot na takot pa kaming isumbong sa nanay namin. Kasi may follow-up pa sa nanay ko yun eh. O bakit ka naman pinalo doon? Gago ka kasi. Baka naman sobrang tigas kasi ng ulo mo. Ganun ang magulang dati nun eh. Kaya may time pa noon na halimbawa, pagka nahataw ka ng teacher mo sa school, tapos biglang ang nagsumbong ay kaklase mo. Halimbawa, kaklase mo ano, kasi kami may pharmacy kasi kami. 'Di ba? So wala pang mercury drug nun sa Mindoro nung time na 'yon. Baby pa yata ako nun eh. 'Di ba? May nangyaring insidente sa school na pinalo. 'Di ba? Pinalo yung kuya ko. Kuya ko talaga eh, no? Pinalo ng stick. So hindi ipapaalam sa bahay 'yon kasi pagagalit sa bahay. Eh yung yung kaklase ng kuya ko, bumili sa pharmacy namin. Yung nanay ko nandoon, naikwento tuloy. Yun, nagalit. Lalong nagalit. Tapos nalaman pa ng tatay ko nun. Kasi parang nung araw, kahihiyan kasi sa pamilya pag napagalitan ka sa school eh. Parang ibig sabihin, ang dating nun, hindi ka talaga maayos na tao. Kasi may tiwala ang mga parents nun sa teacher eh. Kasi sila yung extended arm ng mga magulang. Sila yung pangalawang magulang, di ba? Ikaw, kung gago yung anak mo dati nun, pwede mong paluin. Parang may extended power. Ngayon, hindi na eh. Parang, ngayon nga, tinuturing na kaaway na rin yung mga teacher eh. No? Halimbawa, kahit nga napagsabihan lang yung bata eh. Ano na eh. Ganun kami dati, no? Kami na, namin na eh, no? Kasi, kaya hindi ko nakikitaan ng pero sa standard ngayon siguro, hindi na maganda ito. 'Di ba? Sa standard ngayon. Next video. Ito galing kay Sir Cholo Rocales. Tingnan natin, ano ba ito? Galing kay Sir Cholo Rocales. Ito naman. Pagpa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan dahil imbis na nasa bahay Ito medyo may pagka-sarcastic yung video na yung sound na pinatong. dito ay busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. At sino ba naman ang hindi mapapatigil pag ganito kadami ang tao? Hello po. Ang daming tao. Dahil dito nga, yung mabait na, Yan ang mahirap na part, pag yung mga bata yung involved sa ganyan. Hindi mo mabatukan eh. Okay lang sana kung kaidaran nung driver yung mga bata, di ba? Pero pag ganyan, hindi mabatukan eh. Pag nabatukan mo yan, madi-DSWD ka dyan, man. Hindi
Hindi na ano eh. May batas ba tayo? I don't know kung nag-i-exist, no? Yung liable ang mga magulang. Kasi responsibilidad ng magulang yan, hindi pagala-gala yung mga bata na ganyan eh. Baka nga mamaya alas 10 na ng gabi yan eh, or ano eh. Dapat nasa bahay yan, nanonood ng TV, or wala rin pakialam ang mga magulang din eh. Tapos pagka nabaril yan, Sipag pa, yan ang 'di ba? Pag nabaril yan, akala mo kung sino mga pabiktim yung mga magulang, no? Mababait po yung ano, yung anak ko. Malambing po 'yun. Hindi po magagawa ng anak ko 'yun. Ang bait-bait nun. Wala pong kaaway. Pag nabaril, ano? dapat tularan ng mga kabataan dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Ano ba naman nangyayari sa Pilipinas? Dapat yung mga ganyan, pinuputulan na ng sungay agad yan eh. Bata pa lang eh. Kaya lang may batas tayo, di ba, na bahala kayo. So balik tayo do sa listahan ng mga ayaw magpabate. So, next video. Ito, speaking of bata, man, ano ba ito? Hindi ko, feeling ko may natutunan ito eh, kung bakit ganito tong batang to eh. Natuto ito somewhere. Ang nakakatakot na part kasi, yung pagbata sila, feeling nila hindi sila papatulan. 'Di ba? Lalo na pag tinatawan-tawanan lang sila. Nagsisimula sa pagkabata yan eh, yung ganyan eh. May natutunan ito, natuto ito somewhere. Kaya yung mga batang, siguro maaring natuto ito sa mga kapwa niya bata din na siga. 'Di ba? Dapat yung mga ganitong bata kasi niyayakap pa ng nanay yan eh. Kung hindi nyo mahal yung anak nyo, huwag kayo mag-anak. 'Di ba? Paglaki niyan, barumbado na yan. Ko, ano ba? Para naman ginagawa nyo anong Pilipinas. Mag-aanak kayo tapos ito isang video. Dito naman, di ko alam kung ano yung aanuhin ko dito. Ito, personal experience ko ito, no? Tingnan mo, tricycle bigla nag-counterflow, sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Yung mga nagda-drive dyan, makaka-relate kayo siguro dito. Patay ko. Alam mo yun, ang damay pa. Matabig na lumiko eh. Kadalasan yung mga ganyan, wala pa lisensya. Yes, puro ako no, may sumita nga sa akin, ako na eh. Hindi kaya kasi ako nagsasalita ng yung ibig sabihin nagpa-process yung on the spot ko kasi pong nire-reactan to, hindi po ito scripted. 'Di ba? Hope you understand. Hayaan nyo, pipilitin ko ang sarili ko mabago yun. May nag-comment sa akin, daw ako ng eh. Kasi nagpa-process yung utak ko habang pinapanood ko yung video. Makikita nyo dito mga men. So, mabagal lahat. Mabilis ito si tricycle. Bigla siyang kakabig, Kasi wala lang, gusto niya lang mauna. Yan na hindi ko naiintindihan minsan sa mga tricycle driver. Liko muna bago lingon, no? Tapos kadalasan pa niyan, parang hindi sila, wala silang pake. Parang ang gusto nilang mangyari, mag-a-adjust yung mga ibang tao sa kanila. Hindi naman lahat, may mga tricycle driver naman siguro na alam yung katulad nito, feeling ko walang lisensya to eh. Yung ganyan. Yan yung mga mabilisan, yung alam mo, lagi nagmamadali or what, di ba? Tapos pag nabangga syempre, feeling ko okay lang yan eh. Nagpabiktima na lang yan men eh. Matabig na lumiko eh.
Siyempre, pagpapagamot yan, responsibilidad pa nung nabangga yan, di ba? Hindi ko nga maintindihan dito minsan eh. Pag na-deads pa yan, ang magbabayad pa nung libing niya, nung ano, yung buhay, ano? Kahit hindi niya kasalanan. Hindi ko maintindihan dito sa Pilipinas eh. Dapat may karampatang ano dyan eh. Next video mga kababayan ko. Mhm. Ano itong susunod natin? Ito. Tricycle pa rin pala yun. So ito. Ito naman yung mga nag-hit na pares dati. Ito si Hiwaga Pares. No? So wala nang kumakain. Tapos na yung ano eh, yung kasikatan ng Pares eh. 'Di ba? Ngayon wala na oh. Dati daming tao, 'di ba? Huwag niyo sabihin maaga pa lang kasi. Hindi, dati kahit maaga yan pinupuntahan yan. Kasi tayo mga Pinoy kasi sanay tayo sa bandwagon eh. Kahit hindi naman natin minsan pangangailangan. Hindi, kasama ako doon. 'Di ba? Ako dati gusto ko rin talagang matikman yan kasi nakakainganyo nga naman pag nakikita mong maraming kumakain. So nainganyo din yung mga ibang vlogger na nag-content, 'di ba? Pero ngayon, wala, lumilipas talaga. Lalo na kung ang puhunan mo diyan eh hype lang, hindi yung hindi yung talagang pagkain. 'Di ba? May mga sikat na kainan katulad ng let's say Jollibee ano. Talaga namang masarap naman talaga yung chicken ng Jollibee. Kadalasan may mga hindi nasasarapan pero majority ng Pinoy ang standard natin ng fried chicken ay Chicken Joy. 'Di ba? Hindi talaga naluluma 'yon. Kahit weekends ang dami talagang tao sa Jollibee. O yung mga ibang kainan talaga na sumikat dahil dun sa pagkain, hindi dahil inutak teleserye yung may-ari. 'Di ba? Hindi dahil naging inspirasyon yung may-ari. Dahil inalo lang to si Hiwaga to dahil kay Diwata, 'di ba? Hinanapan lang ng competitor si Diwata. Katulad nito, ngayon punta naman tayo kay Diwata ngayon. So ito yung Diwata Pares ngayon. Yung dating dinudumog na sobrang daming Wala, lumilipas na talaga eh. Pero ang maganda naman kay Diwata ngayon, kinakapitalize niya naman yung pagiging celebrity niya ngayon. Naintindihan niya na hindi sa Pares yung nanggaling yung kasikatan niya, kundi dahil siya sa kanya. Kasi akala niya dati nun, sumikat siya dahil doon sa Pares niya eh. Hindi eh. Dahil doon sa kwento niya siya. tao. Ngayon tinutulugan na lang. At halos mabibilang mo na lang sa daliri mo yung mga kumakain. Lumipas na nga ba talaga ang trend sa paresan ni Diwata? Tara, samahan nyo kaming pumunta sa paresan ni Diwata. Pagdating namin sa paresan ni Diwata, yung una naming napansin ay halos wala na talagang kumakain. Dating pinipilahan, ngayon tinutulugan na. Dati sobrang daming tao niyan dito. Ayan. May park, may mga nagpa-park pa nga sa harap niya eh, no? Tapos doon sa kabila, sobrang daming tao. Ngayon, ito na ang sitwasyon, no? Ito na ngayon ang kalagayan ni Diwata. Dating pinipilahan, ngayon tinutulugan. Pagpasok namin sa loob ay biglang bumungad sa amin si Diwata, kaya nilapitan namin siya. Diwata, guys. Nakita na natin sa person. Uy, mabait na siya. Pagtapos namin kausapin si Diwata, ay umorder na agad kami. Bibili natin yung chicken inasal, 140 pesos. Anong nangyari sa Diba? Wala na, no? Siguro napag-isip-isip din ni Diwata. Sa bagay, nakaipon naman siguro siya.
Nakaipon naman na siguro siya. Kasi DR ko na rin yung kanyang inaano dyan eh. Oh, may, kaya lang, ang gagawin ni Diwata niya, kailangan masustain niya dyan. May value pa naman yung name niya eh. Kilala pa naman siya eh. Hindi katulad ni Hiwaga. 'Di ba? Kilala naman ito si Diwata eh. Kailangan makaisip siya ng bagong. Kaya nagso-social media siya ngayon. Kung mapapansin mo yung page ni Diwata, puntahan nga natin. Active siya na ano. Kaya lang hindi na pares yung content niya ngayon. Kung ano-ano na lang. 'Di ba? Hindi na yung dating yung mga ganito, yung mga nagpapa-facial na siya or nasa Boracay. 'Di ba? Magandang move naman 'yan. At least nagiging relevant pa rin siya. Hindi siya nagtiyaga dun sa ano. Kaya lang too late na ito eh. Medyo huli na niyang napansin yung potential niya na maging vlogger. Parang sumisikat na lang siya dahil puro bash na lang ang naano sa kanya. Hindi katulad dun dati. Kasi sa totoo lang mahirap ipagtanggol ito si Diwata dati eh. Hindi siya marunong tumanggap ng criticism. Ganyan din naman ako. Hindi ko naman ilalayo. Kaya lang sa scale ng mga follower ni Diwata, ako, okay lang na magsungit ako sa mga nagko-comment sa akin dahil nagde-debunk talaga ako ng katarantaduhan. Kapag nagagalit kayo sa akin dahil sinasabi ko yung totoo, magagalit din ako sa inyo. Pero ito kasi si Diwata, ang market nito, yung mga humanga sa istorya niya, 'di ba? Yung minahal siya, tapos susungitan niya. Hindi kasi siya sanay sa ganun. 'Di ba? Ngayon nagiging nice na ito si Diwata ngayon eh. Kaya lang huli na rin yung huli na yung panahon para Sana kung medyo mainit-init pa siya naging nice siya. Halimbawa, may nag-review kadalasan kasi nagre-review sa pares niya hindi nasasarapan eh. Dapat na mga sagutan na lang doon. Sige po, next time, maraming salamat po sa pag-review. I-improve po namin, wag po kayo mag-alala. Kahit ka-plastikan, okay lang yan. Hindi eh. Ang sagot ni Diwata puro ka reklamo sa social media. Sana pinakain na lang kita dito ng libre. Binalik ko na lang sa yung pera mo kung hindi ka nasarapan. Wala eh. May mga mag-criticize talaga doon sa binibenta mo, sa ayaw mo, sa gusto. Kasi ang nagtitrend ka nga eh. So may mga tao kasi na hindi makakapunta dun sa pwesto mo. Mga nasa Mindanao, 'di ba, nasa Visayas o nasa malayong lugar, naku-curious lang sila. Ano kaya lasa no, ba't maraming tao? 'Yun ang trabaho ng mga reviewer at ng mga vlogger. At hindi naman illegal 'yun. Hindi naman paninira 'yun eh. Pag sinabing hindi sila nasarapan dun sa pares mo, hindi paninira 'yon kasi 'yun ay subjective point of view. Na for us, hindi siya sulit do sa 100. Hindi paninira 'yon. Ang paninira doon, kung sinasabi nung nagva-vlog na panis ang binibenta ni Diwata pero hindi naman panis, 'di ba? Yung mga objective. Let's say lahat ng binibentang pares ni Diwata may ipis. Hindi naman totoo, 'yun ang paninira. Pero kung sasabihin nung for us hindi siya sulit sa 100 pesos, hindi mo pwedeng sitahin 'yun. Kasi 'yun ay subjective point of view. 'Di ba? Feeling ko tatagal pa naman ito si Diwata eh. Pero yung parisan niya deads na nagkamali ako ng prediction, ang prediction ko diyan middle ng 2025 eh. Pero early 2025 deads na eh. Pero yung si Diwata, magiging relevant yan hanggang after election. Kasi ginagamit pa siya ng vendor party list eh. After election yan, medyo mababa ng value ng pangalan ni Diwata. Feeling ko lang. Baka magkamali ako ha. Anyway mga kababayan ko, yan lang naman po ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Bye-bye.